Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, iyakan na. Kapapasok lang, gulat sila, kumanta na. Aba, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So ito mga kababayan, pag-usapan po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Nako, talagang ito po no, ito po muna yung unahin natin. Sabi po kasi dito ni Jose Cler Castro mga kababayan, Marcos Jr. admin sinisi sa climate change ang paghina ng ekonomiya. Ayan ha. O, dahil sa climate change, humina ang ekonomiya ng Pilipinas. Aray ko, talaga ba? Sinisi ng Marcos administration ang epekto ng climate change bilang pangunahing dahilan. Aba, ito talagang pinaka-prime, no? Pinaka-pangunahing dahilan ng paghina ng ekonomiya ng Pilipinas noong 2025. Aba, paano na lang kaya kung nagkaroon pa ng pandemic? Grabe to ha. Naipaliwanag na sa Pangulo ni Secretary Balisacan no ang epekto ng climate change related disruption at ng pag-iimbestiga sa flood control mesa sa ating ekonomiya. Ayan. Bakit ba ayan yung bigkas-bigkas yung pagnanakaw, yung korupsyon sa ating bansa? Kaya mahina at bagsak ang ating ekonomiya, no? Dahil puro pagnanakaw lang ang ginagawa ng gobyernong ito. Yun po talaga ang siguro mga kababayan yun po siguro ang pinaka-accurate na description no kung bakit mahina at bagsak ang ekonomiya. Dahil po sa kaliwat kanang pagnanakaw, pangkukurakot, no, pangungurakot sa ating kaban. Pero kung sasabihin mo na, nako dahil sa climate change, no, mahina ang ating ekonomiya. O dahil sa climate change, mahina ang piso, di ba? O bagsak na ang piso kaya dahil sa climate change, no? Grabe naman. Kung dahil pala sa climate change, alam nyo kung bakit nila sinisisi yung climate change? Kasi hindi po nila kontrolado no? They cannot control the climate. So sinisisi nila yung climate change. Samantalang itong mga hinayupak na mga magnanakaw sa ating kaban, no? Ay pwede nilang makontrol, pwede nilang ipakulong, pwede nilang hulihin, pwede nilang arestuhin. Pero hindi po nila ginagawa, no? Sa bagay, madaling isisi. Madali po ang magturo kung sino ang sisisihin. Kaso nga lang, ang napagbuntungan nila ay ito pong climate change, no? Pero kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po ba talaga ang dahilan, no, ng paghina ng piso? Nagpanghina ng ekonomiya natin, no? Totoo ba ito? Naniniwala ba kayo na dahil po sa pagbabago ng panahon, dahil po sa climate change, okay, ay bagsak ang ating ekonomiya? Nako, i-comment nyo na lang po sa baba mga kababayan. Pero ako, hindi po ako naniniwala na talagang climate change po ang dahilan. No? Mga pambopols lang dahilan to itong dahilan nila, mga pambopols na mga dahilan lang ito mga kababayan. No? Samantala ito mga kababayan, si former PACC chair na si Greco Belica, no, ay mayroon po siyang post, no, mga kababayan, at ito bigyan po natin ng reaction sapagkat ito po talagang ito po yung pinaka dapat, no, na pagtuunan ng pansin. Okay? Sabi po dito, paano maniniwala ang tao na dapat i-impeach si BP Sara dahil sa 125 confidential funds na galing din sa Pangulo? Ayan galing, yung 125 million
Galing mismo yun sa Office of the President, mga kababayan. Tapos, 1.2 trillion naman ang allocables na pinang flood control ng mga congressman. Okay? Tapos 13.5 billion pala ang confidential funds na winaldas ni PBBM mula 2022 hanggang 2025. Biruin mo yan 2022 to 2025, 13.5 billion confidential fund. Nako. Ikaw na. Ang layo, sabi niya. Kaya bumaba na kayo dyan dahil puro pagnanakaw na lang pinaggagawa ninyo. Correct. Pero eto po ang naging komento ng isa sa mga ating mga netizens sa post na ito. Sabi niya po dito, ang kasalanan maliit man ay at malaki ay parehas lang ng nakakasalanan sa Diyos. Hindi porket mas mababa ay na ang nananakaw niya ay ligtas na sa kaparusahan sa batas, lalong-lalo na sa Diyos. Yun nga Yun nga mahirap dito kasi inaakusahan po nila si Vice President Sara Duterte, na nagnakaw, Pero sabi naman po ng COA, walang problema. Walang pagnanakaw, walang korupsyon na naganap sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte, Sino lang bang nag-i-insist na nagnakaw ang Vice Presidente? Sila rin, Ginagawan po nila ng istorya, ng kwento, itong si Vice President Sara Duterte patungkol po sa confidential fund, Pero sana dapat, ito kasi rin COA Dapat itong COA nagsasalita, kinokontra itong mga kinokontra itong mga akusasyon kay Vice President Sara Duterte. Hindi rin natin alam kung bakit tahimik ang COA pagdating po sa usaping ito, samantalang sila naman po ang nag-audit, sa confidential fund ni VP Sara at sinasabi nila, na unmodified opinion. Wala pong korupsyon na naganap, Wala pong pagnanakaw na naganap. Yun yung masakit doon, mga kababayan. Maliit na nga ang inaakusa, akusasyon lang hindi pa nga totoo. Kontra sa malaki na klarong-klaro na ninanakaw lang. Ang layo ng 125 million confidential fund sa 13.5 billion na confidential funds naman na winaldas ni President Bongbong Marcos Jr. Galing pa, na-set up nga di ba? Dati pa sinasabi na natin to Simula ng pagputok ng confidential funds, sinasabi na natin na-set up lang ang Vice Presidente. Dahil yung budget na yan, yung confidential fund na yan, ay galing mismo sa Office of the President. Bakit sa investigasyon ninyo, bakit hindi nyo isinama yung Office of the President para matanong rin, di ba? Kung totoo or hindi yung inaakusa ninyo. Kasi madadawit na naman ang presidente. Nako po. Pag dawit talaga ang presidente, yung mga maiingay, hindi na nag-iingay. Bigla na lang po silang tumatahimik, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin ito. Si Ka Eric, sabi po dito, matinding plano, sabotahe kay VP Sara, ikinasa na. Aba ito, pakinggan po natin mula po kay Ka Eric. Pasok. Sa oras na ito, magbibigay po tayo ng pananaw at pagbibigay ng pagpapaliwanag. Hinggil po dito sa naging desisyon ng Korte Suprema with finality sa N-Bank, halos sa 15-0 na rin. Subalit dahil dalawa po dito ang hindi nakapag-participate, ang isa naka long-term absence due to sick leave. Dahil dyan, si Justice Singh ay hindi po nakapag-participate at ang isa ay nagkaroon po ng manifestation of non-participation o nag-inhibit itong si Justice Kagiwa from the very start regarding the deliberation on the impeachment complaint reviewed by the Supreme Court. Okay? So 13-0.
Noong nakaraang taon, 13-0 din po nang naibasura yan. Nag-appeal ang mga representante at abogado ng House of Representatives at nailabas nga ng Korte Suprema 13-0 with finality. Ano po ang mga nilalaman at ang bigat ng mga desisyon na inilabas ng Korte Suprema upang maunawaan natin kung bakit ito halos hindi matanggap ni Tito Soto, ang Senate President na ngayon po ay lumalabas na walang alam sa batas, hindi kayang unawa. Branches of government, no? Sa kanya naging pahayag, naging katawa-tawa tuloy siya, no? Idinumog siya ng mga netizens ng iba't iba at samusaring mga reaksyon laban po sa kanyang mga pahayag na baluktot at wala sa tamang hulog at hindi paglalagay ng kanyang sarili sa wastong kalalagyan niya in terms of relationship of government authorities and functions of branches of government. Balikan lang natin yan mamaya, no, si Tito Soto, si Itbulaga, Senator Tito Soto. Puntahan po natin muna itong mga buod ng nilalaman ng naging desisyon ng Korte Suprema. Una, pinanggit ng Korte Suprema ayon sa ponente na sinulat po, pag sinabing ponente, siya po ang primary author. Tapos tineliberate, pinag-usapan at saka ginawa ang buong desisyon. The ponente is the one assigned to write and lead the decision and then deliberate ng Korte. Collegial body pong Korte Suprema eh. So 13-0 sa Enbank. First ruling last year. Ngayon, under appeal petition, 13-0 pa rin po mga kababayan. Ano pong sinasabi sa mayor na mga punto? Upang maunawaan natin na baluktot at wala sa hulog itong pagmamaktol ni Itbulaga Tito Soto, Senator. Okay, number 1. Sinasabi ng Korte Suprema na ang due process ay mandatory. Hindi ito formality na pwede mong sundin, pwedeng hindi. Ang ibig sabihin po, kapag ikaw ay mainaakusa sa isang opisyal o isang tao, isang individual, sa anumang kaso like impeachment complaint, dapat ipinapaalam mo sa kanya anong reklamo, sinong nagrereklamo, ano ang batayan ng reklamo. Due process po yan, mga kababayan. Hindi po ginawa yan sa alinmang bahagi ng pagkakaroon ng impeachment attempts laban kay Vice President Sara Duterte last year. So due process is fundamental pillar. Haligi po ito, no, ng demokrasya at ng batas at katarungan na hindi mo pwedeng labagin at ibaliwala. Yan ang sinabi ng Korte Suprema. Kaya hindi ito mere technicality, Laila de Lima. The way you delivered your message na hindi naman na-absuelto si Sara Duterte on the ground of merits of the case. Yes, but there will be no purpose in proceeding in whatever accusations that you do kapag shortcut o binaliwala at binaluktot mo ang proseso. Yan pong sinasabi ng Korte Suprema. In any case, mapa-civil case, criminal case, or any related procedure na nagre-require po ng pagbibigay ng karampatang kaalaman sa isang individual na gustong akusahan at ipatanggal sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang mandato na nakuha sa mamamayan, like an impeachable official, like Sara Duterte, o sino mang inaakusahan sa korte o kaya sa impeachment court o kaya sa impeachment process. Requirement po ang due process. Kailangan po ipinaalam yan ang reklamo na yan at hindi itinago. At basta-basta na lang ni-railroad o minadali para ipakyat sa Senado. Pangalawa, binabanggit din po na ang due process. Nagre-require po yan na ang hustisya at pananagutan na gusto mong gawin o gusto nating kunin sa isang tao ay hindi nilalabag ang diwa ng batas. Na kailangan kung ano pong nakasaad dyan, halimbawa patas, at may karapatan na magdepensa, maglatag ng pagtatanggol sa kanyang sarili laban sa akusasyon, ibibigay mo yan sa akusado. Kay Sara Duterte, hindi po yan sinunod. Walang committee hearing, walang committee referral na nangyari na dapat inirefer yan sa Committee on Justice. Dineliberate, nagkaroon ng presentation ang mga akusado at in-inform ang inaakusahan. For that matter, si Vice President Sara Duterte.
Di ba? Dapat inimpormahan po siya. At hindi nangyari yan, wala din pong plenary discussion. Ang malala pa, wala din pong attachments ng mga complaints and evidence na isinumite ng mga complainants. Sapagkat minadali nila, nagkaroon sila ng deadline na bago mag-break noong February 7, 2025, ay ipapahabol nilang isalaksak sa Senado para ikalendaryo kaagad at magkaroon ng technical na difficulties si Sara Duterte para habulin yon dahil sarado na ang or nag-break ang sesyon ng Kongreso. Ayun, nakita yan ng Korte Suprema, bakit hindi kayo nag-attach ng complaints and evidence na dapat may copy furnish ang inaakusahan, kagaya po dyan sa kaso ni Sara Duterte, wala. At ang mga kongresistang pinapirma ay hindi naman po naka-attach yung complaints and evidence or attachments, no? At wala pong deliberation, even plenary presentation. Pag sinabi pong plenary presentation, sa loob ng Kongreso, wala. So lahat yan, due process po yan, no? Hindi pwede na gusto mo lang papanagutin si Sara Duterte, ay pwede mo nang i-shortcut at baliwalain ang mga fundamental na requirement ng katarungan, hustisya, batas, at pati na po ang nakasaad sa saligang batas, that the principle of due process and equal protection of law must be afforded to every individual, including the Vice President. Ayun. So wala po, hindi nangyari yan, kaya baluktot, minadali, hindi pa nga na-include yung supposedly expose ni Congressman Toby Chanco, no? Nang binanggit niya na hindi lang 90 billion pesos ang pinanggamit na panunuhol mula sa pundo ng ating pamahalaan in the guise of ayuda and infrastructure projects, no? So yun mga kababayan, no, iyak na naman ang mga kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte. O bakit? Hindi sila pinaboran ng Korte Suprema mga kababayan. Paano kayo papaboran? Puro mga palpak ang pinagagawa ninyo. Diba? Then mga kababayan, ano po yung opinion, reaction patungkol po sa video nito? Just comment down below. Ayan, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.